Sa ilalim ng mga kristal na ilaw ng Astoria de Salamanca, pakiramdam ni Lara ay para pa ring may musika sa loob ng dibdib niya. Kakatapos lang ng seremonya. Nasa daliri pa niya ang bigat ng bagong singsing, nasa labi pa niya ang pinakabagong ngiti ng isang babaeng kakapasok lang sa panibagong buhay. Sa gitna ng tsampag, bulaklak, at paulit-ulit na bati ng mga bisita, naniwala siyang tama ang lahat ng nangyari sa kanya. Naniwala siyang ang lalaking pinakasalan niya ay mabuti. Naniwala siyang ang pamilyang tatanggap sa kanya ay totoo. Mauna ka na sa table, mahal, malambing na sabi ni Miguel nang mapansin niyang tiningnan ni Lara ang maliit na salamin sa kanyang clutch. Ayusin mo lang lipstick mo. Huwag kang magtagal. Hahanapin kita. Ngumiti si Lara. 2 minutes lang. Naglakad siya palabas ng ballroom, tangan ang laylayan ng kanyang gown. Sa loob ng reception hall, mainit ang ilaw at maingay ang tuwa. Sa koridor, biglang kumapal ang katahimikan. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang ginaw. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Marahil kaba lang, sabi niya sa sarili. Marahil pagod. Marahil epekto lang ng sobrang saya. Pagdating niya sa gilid ng service passage, may matandang babaeng halos nakayuko ang sumalubong sa kanya. Suot nito ang luma at kupas na uniforme ng housekeeping. Halatang hindi ito kabilang sa mga bisitang dumalo sa engranding kasal. Bago pa makaiwas si Lara, marahas ngunit mabilis na naipasok ng matanda ang isang bagay sa kanyang kamay. Napahinto si Lara. Isang lumang litrato iyon. Kupas. Bahagyang tiklop ang isang sulok. Ngunit malinaw ang mga mukha. Si Miguel. At isang babae sa puting damit pangkasal. Pareho silang nakatayo sa hagdanan ng hotel. Pareho ang dekorasyon. Pareho ang pader. Pareho ang chandelier sa likod. Parang biglang nabingi si Lara. Itinaas ng matanda ang mukha. Sa unang tingin, hindi niya ito nakilala. Ngunit sa mga mata nito, doon may takot, pagod at isang lumang alaala. Kumapit ito sa pulso niya at bumulong ng paos. Ako si Berta. Dating yaya sa bahay nila. Huwag kang sasama sa kanila mamaya. Po. Nanginginig ang bibig ng matanda. Hindi aksidente ang nangyari sa babaeng iyan. Huwag kang magtiwala kay Miguel. Huwag kang magpahuli na mag-isa. At bago pa makapagtanong si Lara, mabilis nang naglaho si Aling Berta sa dulo ng koridor, habang naiwan siyang nakatayo sa gitna ng pinakamalaking saya ng buhay niya, hawak ang ebidensyang kayang wasakin iyon. Kung may nagsabi kay Lara 1 oras bago iyon nadudurog ang gabi ng kasal niya sa loob lamang ng isang bulong, malamang hindi siya maniniwala. Dahil bago niya hawakan ang litrato, wala siyang ibang alam kundi ito, maswerte siya. Ganito siya tinuruan ng lahat na isipin. Maswerte raw siya dahil si Miguel del Rosario ay hindi lang gwapo at maayos magsalita, kundi galing sa pamilyang may pangalan. Isa itong lalaking marunong maghintay, magdala ng bulaklak, magbukas ng pinto, at magsabi ng tamang salita sa tamang oras. Sa harap ng mga tao, hindi ito maingay. Hindi hambog. Hindi bastos. Lagi siyang tinitingnan ni Miguel na para bang mahalaga ang bawat sagot ni Lara, bawat kwento, bawat simpleng opinyon. Sa mundong sanay mang maliit sa mga babaeng hindi sosyal ang pinagmulan, madaling mahulog sa lalaking marunong magpatingin ng may respeto. At nandoon si Doña Celia, ang ina ni Miguel, na sa una ay parang huwara ng biyenan. Maamo ang boses, malambot ang ngiti, elegante ang kilos. Tinulungan siya nitong pumili ng tela para sa gown. Inasikaso ang reception. Pinili ang bulaklak. Pinag-isipan ang menu. Paulit-ulit nitong sinasabi na si Lara ang pinakamahalagang babae sa araw na ito. Pero may mga bagay na noon lang, sa harap ng kupas na litrato, nagsimulang mag-iba ng kulay sa isip ni Lara. Tulad ng paraan ng pag-upo ng pamilya niya sa reception. Ang side ng mga Del Rosario ay malapit sa entablado, sa ilaw, sa gitna ng kamera. Ang side ng pamilya niya, mga simpleng kamag-anak mula sa Batangas, isang amang retiradong school principal, 2 tiyahin na hindi sanay sa mamahaling kutsara, ay mas malayo. Para mas komportable sila, sabi noon ni Doña Celia. Ngayon, parang may ibang ibig sabihin. Tulad ng mga komentong dating pinapalampas niya. Maganda ka na, Hija. Kailangan lang talaga ng tamang polish. Ang bait ni Miguel, no? Hindi siya mapili kahit simple lang ang gusto niya.
At least marunong kang makibagay. Hindi lahat kayang sumabay sa ganitong klase ng pamilya. Noon, umingiti lang si Lara. Iniisip niyang concern iyon. Pag-aalaga. Pagtanggap sa kanya sa ibang uri ng mundo. Dahil ang totoo, gusto niyang tanggapin. Gusto niyang maramdaman na sapat siya. Ngayong hawak niya ang litrato ng babaeng nauna sa kanya, biglang mukhang hindi na pagtanggap ang lahat. Parang paghahanda. Parang pag-aayos ng entabladong noon pa man ay para na sa iba. Nanginginig ang mga daliri ni Lara habang muling tinitingnan ang litrato. Hindi ito mukhang simpleng picture na kuha sa kung saang event, hindi rin ito larawan ng dating nobya na gustong manira ng kasal. Masyadong maingat ang ayos. Masyadong pamilyar ang likuran. Masyadong tiyak ang pagkakatayo ni Miguel sa tabi ng babaeng nasa larawan. At sa kanya napansin ang kwintas. Napahawak siya sa sarili niyang lig. Ang heirloom necklace na ibinida ni Doña Celia kaninang umaga, ang diumano'y ipinasa raw mula sa lola ni Miguel patungo sa mapapangasawa nitong tunay na bahagi ng pamilya, iyon mismo ang nasa liig ng babaeng nasa litrato. Hindi si Lara ang unang nagsuot noon. Hindi rin siya ang unang pinakilalang bride habang suot iyon. Biglang nanikip ang dibdib niya. Binaligtad niya ang larawan. Sa likod, may nakasulat sa aso na tinta, Regina. At sa ilalim noon, may petsang 3 taon na ang tanda. Parang may humugot sa kanya pabalik sa alaala. May isang beses, buwan pa lang silang engaged ni Miguel, nabanggit sa bahay nila ang pangalang Regina. Mabilis iyong pinutol ni Doña Celia. Kaawa-awang babae, sabi nito noon. Masyadong magulo ang isip. Mabuti na lang tapos na ang chapter na iyon. Noon, hindi na nagtanong si Lara. Ngayon, hindi niya maiwasan. Hinagilap niya si Berta sa dulo ng koridor at naabutan pa niya itong halos umiiyak sa takot. Sino siya? Bulong ni Lara. Ano ang kinalaman niya kay Miguel? Tumango-tango si Berta, parang mabigat ang bawat salitang ilalabas. Hindi siya basta kung sino. Dinala rin siya sa bahay. Pinatahimik din, minsan may mga papel. Minsan may sigawan. Minsan umiiyak siya sa kusina habang may pasa ang braso. Tapos biglang sinabi nilang namatay sa aksidente. Nanlamig si Lara. Totoo bang asawa siya ni Miguel? Hindi agad sumagot si Berta. Tumingin muna ito sa paligid, saka bumulong, mas malapit pa sa asawa kaysa sa anumang inamin nila. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lara na hindi siya nakahawak sa tsismis. Nakahawak siya sa bakas ng isang pattern. At kailangan na niyang bumalik sa ballroom, ngumiti sa lalaking pinakasalan niya, habang hindi pa niya alam kung ilang kasinungalingan ang nakaupo sa iisang mesa kasama niya. Bago pumasok muli sa ballroom, huminga ng malalim si Lara at pinilit ayusin ang sarili niyang mukha. Naglagay siya ng panibagong lipstick kahit nanginginig ang kamay niya. Hindi niya pwedeng ipahalata. Hindi pa. Kung totoo man ang sinasabi ni Berta, mas delikado ang magpakitang alam mo kaysa ang magkunwaring wala. Pagbalik niya sa liwanag, halos agad siyang nasalubong ni Miguel. Nako, andito ka na, sabi nito sabay yakap sa kanyang baywang. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon, hindi lambing ang una niyang naramdaman sa haplos ni Miguel. Kundi diin. Control. Nag-alala ako. Bigla ka kasing nawala. Nag-retouch lang ako, sagot ni Lara, pinipilit ang normal na tono. Bride ka ngayon, nakangiting sabi ni Miguel. Bawal mawala ng hindi nagpapaalam. Hahanapin talaga kita. Parang biro lang iyon sa pandinig ng ibang tao. Ngunit sa lapit ng bibig ni Miguel sa kanyang tainga, may kung anong malamig na kumiskis sa balat niya. Lumapit si Doña Celia na parang wala namang nangyari. Ay naku, Hija, hinahanap ka ng mga ninang. Halika, ipapakita kita sa mga amigo ng pamilya. Hawak nito ang siko ni Lara, magaan lang, ngunit may kakaibang puwersa ng pag-aari. Dinala siya nito mula isang grupo papunta sa isa pa, na para bang hindi siya bagong manugang kundi bagong dekorasyong kailangang iparada sa tamang ilaw. Si Lara, sabi ni Doña Celia, ang babaeng nagpalambot sa puso ng anak ko. Umiti ang mga tao. Nagkomento sa ganda ng bride. Sa simple niyang aura. Sa swerte raw niya. Habang nakikinig si Lara, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa isip niya. Dati, nakikita niya si Miguel bilang hiwalay sa impluwensya ng kanyang ina.
Ngayon, tila iisang sayaw lang ang ginagawa nilang dalawa. Kapag bumiti ang isa, parang alam ng isa kung kailan susunod. Kapag may tanong ang bisita, madalas si Doña Celia ang sumasagot bago pa si Miguel. Kapag tahimik si Lara, si Miguel ang humihigpit ang hawak. Itinago niya ang litrato sa clutch at tumingin sa asawa niya. Gwapo pa rin ito. Maayos pa rin. Kalmado pa rin. Pero sa unang pagkakataon, ang mukha nito ay parang maskara na maaaring dumikit ng matagal sa isang tao. Maya-maya pa, tumunog ang kutsarita sa kristal na baso ni Doña Celia. Unti-unting tumahimik ang mga bisita. Ang orkestra ay humina. Nilingon ng lahat ang babaeng nakatayo sa gitna ng ilaw, hawak ang mikropono ng mailikas na kumpiyansa ng isang taong sanay kinikilalang may otoridad. Mga mahal naming kaibigan, simula niya, maraming salamat sa pagdalo sa napakahalagang gabing ito para sa aming pamilya. Maayos ang boses niya. Mainit pakinggan. Walang bahid ng anumang dapat ikabahala. Nagsalita siya tungkol sa pag-ibig ni Miguel, sa paghihintay, sa biyayang magkaroon ng isang babaeng tulad ni Lara. At tulad ng dati, muntik nang malinlang si Lara sa tamis ng porma ng mga salita. Hanggang umiti si Doña Celia at idinugtong ang linyang iyon. Talagang minsan, sabi nito, hindi mo kailangang ipanganak sa tamang mundo para maging karapat-dapat. Kailangan mo lang mapunta sa tamang pamilya para mapulish ka. May ilang tumawa. Hindi malakas. Hindi bastos. Iyong klaseng tawang kayang itanggi kapag pinuna mo, pero sapat para tumusok sa buto. Naramdaman ni Lara ang bahagyang pagtigas ng katawan ng ama niyang nakaupo ilang mesa ang layo. Hindi siya tumingin ng matagal, pero sapat ang isang sulyap para makita niyang nasaktan ito. Ang kanyang ama, na mag-isang nagpalaki sa kanya ng marangal, ay ngayon tahimik na nilalait sa harap ng mga taong nakabarong at nakagaon. At si Miguel, nakaupo lang. Nakangiti pa. Hindi man lang niya sinalo ang biro. Hindi man lang niya binawi. Hindi man lang niya hinawakan ang kamay ni Lara para sabihing hindi iyon totoo. Sa halip, nakitawa lamang siya ng bahagya, saka sumimsim sa alak. Doong tuluyang may naputol sa loob ni Lara. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, napansin niya ang isang leather folder sa tabi ng upuan ni Doña Celia. Makapal. Maayos ang pagkakasara. Maya-maya, may lalaking lumapit dito at pabulong na nagsabi, mamaya na lang po pagkatapos ng cake. Nasa loob na ang family papers. Hindi kumibo si Lara, pero bumilis ang tibok ng puso niya. Family papers. Kanina pa niya pakiramdam ay may mali. Ngayon, may hugis na iyon. At habang sumisiksik sa kanyang lalamunan ang kahihiyang hindi niya mailuluwa sa harap ng mga bisita, naisip niya ang kupas na litrato sa kanyang clutch. Ang babaeng naka-heirloom necklace. Ang aksidenteng sinabi nilang aksidente. Hindi na ito basta pagdududa. Parang may machinery sa likod ng ngiti ng pamilyang ito. At ngayong gabi, siya ang nasa gitna ng makina. Hindi na nakatiis si Lara. Sa unang pagkakataong nabawasan ang atensyon sa kanya, tahimik siyang humiwalay sa kumpol ng mga ninang at dumaan sa gilid ng kusina. Doon niya muling nakita si Aling Berta, nakatayo sa may service door, halos hindi mapakali ang mga kamay. Sabihin ninyo na po ang totoo, bulong ni Lara. Sino si Regina? Napapikit ang matanda, parang muling binubuksan ang isang sugat na matagal na niyang pinilit takpan. Nagtrabaho ako sa lumang bahay nila sa San Juan, sabi nito. Tahimik na babae si Regina. Hindi mayabang. Hindi pala away. Dinala siya roon ni Miguel na parang mahal na mahal. Ang sabi sa amin, huwag masyadong magtanong. Huwag makialam. May mga bisita raw na hindi dapat binabanggit sa labas. Humigpit ang hawak ni Lara sa clutch. Kalaunan, napansin kong lagi siyang umiiyak. Minsan humihingi siya ng tubig sa kusina habang nanginginig. Minsan may hawak na papel. Minsan namamaga ang mata. Si Doña Celia laging nagsasabing emotional lang siya, mahina raw ang ulo. Pero hindi ako bingi, Hija. Narinig ko silang pinipilit siyang pumirma sa kung ano-anong dokumento. Kasal ba sila? Mahinang tanong ni Lara. Tumango si Berta. Civil, tahimik lang. Walang ingrande. Pero legal. Iyon ang alam ko. Parang may humampas sa dibdib ni Lara.
Pagkalipas ng ilang linggo, patuloy ni Berta, sinabing na aksidente si Regina. Nabangga raw. Nasunog ang sasakyan. Mabilis ang lahat. Mabilis ang libing. Mabilis ang katahimikan. At mas mabilis ang pananakot. Pinagbantaan kayo. Hindi man diretso. Pero sapat para maintindihan kong mahirap akong babae at sila ang makapangyarihan. Natakot ako. Tumahimik ako. Napaiyak si Berta. Hanggang ngayong gabi. Nang makita kitang suot ang parehong kwintas, para akong sinakal ng konsensya. Hindi ko kayang hayaang maulit. Sa loob ng ballroom, muling lumakas ang musika. Sa labas ng kusina, gumagalaw pa rin ang mga waiter na parang normal ang lahat. Ngunit sa pagitan ng dalawang babaeng tahimik na nag-uusap sa service corridor, may isang katotohanang nabuo ng buo at malamig. May babaeng nauna kay Lara. At malamang hindi siya basta nawala. Pagbalik ni Lara sa reception, wala nang puwang para sa inosenteng pagtingin. Hindi na siya bumalik bilang bride na kinikilig. Bumalik siya bilang babaeng kailangang tingnan ang bawat detalye, bawat sagot, bawat maliit na pagkakamali ng lalaking nasa tabi niya. Mismong si Miguel ang lumapit at kumuha ng isang baso ng juice para sa kanya. "You okay?" tanong nito. "Medyo maputla ka." Ngumiti si Lara. "Napagod lang siguro." "Normal lang iyan." Big day. Tahimik muna siyang uminom ng kaunti, saka kunwari ay kaswal na hinaplos ang kwintas sa lig niya. "You said the way, ang ganda talaga nito." "Hindi ko napagtanong kanina." "Kanino ba talaga ito galing?" Ngumiti si Miguel. "Kay Mama." "Family piece." "Naipahiram na ba iyan dati sa iba?" "Hindi." Mabilis ang sagot. Masyadong mabilis. "Sure," tila pabirong tanong ni Lara. "Parang ang dami ng kwento ng necklace na ito." Tumawa si Miguel. "Mahilig ka talagang mag-romanticize ng bagay." Hindi pa rin siya tinantanan ni Lara. "May naalala kasi akong pangalang narinig ko dati. Regina. Kakilala mo ba siya?" Sa unang pagkakataon, halos hindi mapansing paghinto sa mukha ni Miguel. Mabilis lamang pero naroon. "Bakit mo natanong?" "Nabasa ko lang sa lumang card sa bahay ninyo noon." Umiling siya. "Wala iyon. Distant burden ng pamilya." Matagal nang tapos. "Akala ko charity case," mahinang sabi ni Lara, naalala ang dating description ni Donna Celia. Lalong tumalim ang titig ni Miguel, ngunit nakapirmi pa rin ang ngiti. "Bakit parang investigador ka ngayong gabi?" "Hindi naman. Nagtatanong lang." "Lara." Hinawakan niya ang siko nito at inilapit sa sarili. "Ngayong gabi, huwag ka munang masyadong gumala. Maraming tao. Maraming pwedeng sumingit. Mas mabuti kung magkasama tayo hanggang matapos. Sabay tayong aalis." Malamig ang boses niya kahit mailambing ang porma. Doon na naramdaman ni Lara ang malinaw na pagbabago. Hindi na ito concern ng asawa. Hindi simpleng pag-aalaga ng bagong kasal. Parang paalala iyon. Parang utos. At sa bawat magalang na salitang lumalabas sa bibig ni Miguel, lalo lang tumitibay sa loob niya ang hinala na ang lalaking ito ay sanay magsinungaling ng hindi kumukurap. May mga katotohanang mas masakit kaysa sa pagtataksil sa damdamin. Isa na roon ang mapagtantong hindi ka minahal dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung ano ang hawak mo. Iyon ang unti-unting nabuo sa isip ni Lara nang muling lapitan siya ni Berta sa may gilid ng desert station. Hindi na ito nagtagal sa paligid, tila takot na may makakita, pero sapat ang isang pangungusap para muling umikot ang mundo ni Lara. "Yung lupa ng mama mo, bulong nito." Iyon ang gusto nila. Napakurap si Lara. Ang lupaing iniwan ng yumaong ina niya sa Nasugbu ay matagal ng usap-usapan sa pamilya. Hindi man sila mayaman, alam nilang mahalaga iyon. Tahimik lamang ang lugar noon, pero nitong mga nakaraang buwan ay may mga balitang itatayong commercial strip at resort access road malapit doon. Hindi pa iyon fully developed, pero malinaw sa sinumang marunong tumingin sa papel na lalaki ang halaga nito ng doble o triple sa mga susunod na taon. Mabilis na nagdugtong-dugtong ang mga alaala sa isip ni Lara. Ang sobrang interes ni Miguel sa legal status ng lupa. Ang mga tanong nito tungkol sa titulo, tax declaration, at estate transfer.
Ang pag-aalok nitong tutulungan siyang ipag-aanin ang proseso para hindi na raw siya mahirapan. Ang madalas na payo ni Doña Celia na kapag mag-asawa na sila, mas magandang pagsamahin ang key assets for family stability. Hindi siya pinili. Tinarget siya. Ang panliligaw, ang pag-aalaga, ang mga bulaklak, ang tahimik na boses ni Miguel, maging ang pakikitungo nito sa ama niyang simple lang ang pamumuhay, lahat biglang nagmukhang pakaging. Magandang balot sa isang intensyong hindi pag-ibig kundi pag-angkin. Sa unang pagkakataon, mas masakit pa kaysa sa litrato ni Regina ang bagong pagkaunawang ito. Dahil kaya palang pag-aralan ng isang tao ang kahinaan mo, ang pangarap mo, ang pangulila mo sa isang buong pamilya, at gamitin ang lahat ng iyon para mapalapit sa pirma mo. At ngayong opisyal na siyang asawa sa harap ng batas at ng lipunan, ramdam ni Lara na hindi pa tapos ang palabas. Ang totoo, ngayon palang nagsisimula ang tunay na layunin nila. Nagpatuloy ang resepsyon na para bang wala namang nabasag sa loob ni Lara. Tinawag sila para sa first dance. Pinatay ng bahagya ang ilaw. Isang malambing na awitin ang pumuno sa hall. Nagpalakpakan ang mga bisita habang magkahawak kamay silang lumapit ni Miguel sa gitna ng dance floor. Sa mata ng lahat, perpekto sila. Sa loob ni Lara, bawat ikot ng sayaw ay parang pagsukat ng layo sa pinakamalapit na labasan. Nang ipatong ni Miguel ang kamay sa likod niya, natiis niyang huwag umurong. Nang ilapit siya nito sa katawan, natiis niyang huwag manginig. Nakangiti siya sa paningin ng mga bisita, pero sa isip niya ay binibilang niya ang lahat, ang dalawang side exit sa kaliwa ng stage, ang service door malapit sa kusina, ang hagdan pababa sa parking, ang glass door sa dulo ng lobby, ang lokasyon ng security desk, ang pwesto ng AC booth. Nagsimula na siyang magmasid hindi bilang bride, kundi bilang babaeng maaaring kailanganing lumaban ng hindi sumisigaw. Pagkatapos ng sayaw, sunod ang cake cutting, picture taking, at walang katapusang pakikipagkamay. Sa bawat table na nilalapitan nila, may bagong papuri. May bagong biro. May bagong taong gustong mag-selfie. Ngunit napapansinan niya ngayon kung sino-sino ang tunay na malapit kay Miguel at sino-sino ang halatang dumalo lang dahil sa apelyido. Ang ilan sa mga tito at tita nito ay mukhang hindi nga komportable sa isa't isa. Ang ilan ay pilit lang ang tawa. Parang marami sa relasyong ito ang hindi totoo, maayos lang ang pagkakapintang panlabas. 2 beses niyang sinubukang ilapit ang sarili sa mesa ng kanyang pamilya. 2 beses ding biglang sumulpot si Miguel sa tabi niya. Later ka na makipagkwentuhan sa kanila, bulong nito. Masyadong marami pang kailangan gawin. Nang minsang abutin niya ang cellphone sa clutch, agad nitong tinanong, sino tatawagan mo? Wala. Titingin lang ng oras. Tumango si Miguel pero hindi inalis ang tingin. Sa gilid ng hall, nasulyapan ni Lara si Aling Berta na kunwari may inaayos na tray. Mabilis lang ang tingin nito, pero malinaw ang mensahe ng kilos, huwag sasakay sa kotse ng pamilya. Habang lumalalim ang gabi, lalong luminaw ang pakiramdam ni Lara na hawak pa rin niya ang sarili niya, pero unti-unti nang humihigpit ang paligid. At sa bawat ngiting ipinipilit niya, lalo niyang nararamdaman na malapit na ang sandaling gagalaw ang tunay nilang plano. Hindi nagtagal, natapos ang mga seremonyang hindi maiiwasan sa isang engranding reception. Naguwian na ang ilang bisita. Ang iba na may nanatiling nakikipag-inuman sa malalayong mesa. Tamang-tama ang sandaling iyon para lapitan sila ni Doña Celia na may pinakamalambot nitong ngiti sa buong gabi. Hisa, sabi nito kay Lara, bago kayo umalis, may isang maliit na family matter lang tayong aayusin. 15 minutes lang. May kasamang kaba ang bawat salitang iyon, pero hindi nagpahalata si Lara. Ano po iyon? Wala naman. Formalities lang. Para maayos na rin habang fresh pa ang celebration. Lumingon si Doña Celia kay Miguel na para bang matagal na nilang pinag-usapan ito. Mas maganda nang tapos na agad, hindi ba? Nga, mahal, dagdag ni Miguel, abot tainga ang ngiti. Para bukas wala ka nang iisipin. Relax ka na lang bilang Egress del Rosario. Dinala nila siya sa isang maliit na private lounge sa gilid ng ballroom. Tahimik roon, mas malamlam ang ilaw at mas delikado ang pakiramdam. Doon inilapag ni Doña Celia ang leather folder na kanina pa nakikita ni Lara mula sa malayo. Binuksan iyon ng biyenan niya nang may kumpiyansang parabang simpleng album lang ang laman. Ngunit hindi album ang laman. Mga dokumento.
May mga tab na nakadikit na kung saan siya pipirma. May mga pahina ng title coordination, marital asset alignment, authority clauses, at kung ano-ano pang legal na salitang sinadyang gawing nakakalito para sa isang bagong kasal na pinapagod ng buong araw. Simbolik na lang ito, Hija, sabi ni Doña Celia. Para ma-coordinate natin ng maaga ang mga properties at responsibilities. Ganyan talaga sa mga pamilyang maayos ang sistema. Tahimik si Lara. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Trust us. Trust us. Kung kanina ay simpleng hiling lang ang dating ng mga salitang iyon, ngayon ay parang laso na ipinapahid sa sugat. At habang nakatingin siya sa mga pahinang handang magbura ng karapatan niya sa pamamagitan ng sarili niyang pirma, alam ni Lara na wala na siyang luxury na matakot lang. Kailangan na niyang gumalaw. Pwede po ba akong mag-retouch muna? Mahinahong tanong ni Lara. Parang nahihilo ako. Nagkatinginan si Miguel at Doña Celia. Isang segundo lang, pero sapat para makita ni Lara na sanay ang dalawang ito sa tahimik na pag-uusap kahit walang salita. Bilisan mo lang, mahal, sabi ni Miguel. Hihintayin ka namin. Tumango si Lara at lumabas sa lounge na hindi nagmamadali. Ngunit sa pagliko niya sa hallway, bumilis agad ang lakad niya. Hindi siya nagtungo sa powder room. Dumiretso siya sa side corridor malapit sa business center ng hotel kung saan may mas malinaw na signal. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang kupas na larawan ni Regina at ipinadala iyon sa ama niya, kasama ang mensaheng, Papa, huwag po muna kayong lalapit. May problema. Pakiusap, tawagan si Cousin Paolo ngayon din. Si Paolo ay pinsan niyang nagtatrabaho sa isang law office sa Makati at kilala sa pamilya bilang taong marunong magbasa ng dokumento, kahit pakalahating pahina lang ang makita. Ilang segundo pa'y nag-reply ito, nasa baba ako. Nakaalis pa lang. Pababa na ako sa lobby. Sunod na lumapit si Aling Berta, hawak ang isang maliit na sobre na halatang matagal ng tinago. Mula roon, inilabas nito ang photocopy ng civil marriage registry ni na Miguel at Regina. May isa pang lumang voice recorder. Hindi malinaw lahat, bulong nito, pero naririnig ang pangalan niya at ang usapan tungkol sa pirma. Napapikit sandali si Lara, hindi sa takot kundi sa bigat ng tuluyang pagkumpirma. Mula sa dulo ng hall, napansin niya ang AI technician ng hotel, isang lalaking nakilala niyang kaklase noon ni Paolo sa kolehiyo. Mabilis niya itong nilapitan at tinanong kung posible bang baguhin ang slideshow kung sakaling may ipapasok siyang file o larawan. Nagulat man ito, tumango rin nang marinig ang pangalan ni Paolo at makita ang panginginig sa mga mata ni Lara. Pag sinabi kong now, sabi niya, kailangan ko ng isang picture sa screen. Sa unang pagkakataon mula nang ibigay sa kanya ang litrato, hindi na lang siya nanlalamig. Nag-iisip na siya ng malinaw. Masakit pa rin. Nanginginig pa rin. Ngunit sa ilalim ng kristal na ilaw ng sarili niyang reception, dahan-dahang binubuo ni Lara ang paraan ng pagsabog ng katotohanan. Pagbalik ni Lara sa ballroom, handa na ang mukha niya. Hindi iyon mukha ng takot. Hindi rin iyon mukha ng babaeng iiyak sa gitna ng reception. Iyon ang mukha ng isang taong alam ng may mas mahalagang bagay kaysa kahihiyang pansamantala, ang hindi tuluyang malibing sa kasinungalingan. Abala si Doña Celia sa pag-aayos ng mga huling papeles sa lounge nang marinig nito ang boses ni Lara sa harap ng entablado. Pwede po bang makahingi ng microphone? Napalingon ang mga bisita. Tumawa pa ang ilan sa kilig, iniisip na may sweet message lang ang bride para sa asawa. Maging si Miguel ay ngumiti habang lumalapit, bagaman halatang hindi iyon ang usapan nilang tatlo. Nang mahawakan ni Lara ang mikropono, ilang segundo siyang tumingin sa mga taong dumalo sa kasal niya. Sa ama niyang kababakasan ng pag-aalala. Sa mga kamag-anak ni Miguel na hindi na gaanong nakangiti. Sa mismong biyenan niyang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha. Maraming salamat po sa inyong lahat, panimula ni Lara, kalmado at malinis ang boses. Sa mga dumayo, sa mga nagdasal, sa mga tumulong para maging maganda ang gabing ito. Tumigil siya sandali sa ngumiti kay Doña Celia. At syempre, gusto ko pong pasalamatan si Mama Celia sa isa sa pinakamahalagang bagay na isinuot ko ngayong gabi. Itong kwintas. Hinawakan niya ang heirloom necklace sa lig niya. Sabi po nila, espesyal ito. Para lang sa bride na tunay na tinatanggap sa pamilya. Tahimik ang hall. Kaya gusto ko lang pong magtanong.
Naramdaman ni Lara ang bahagyang paghinto ng sariling tibo. Kung napaka-espesyal po ng kwintas na ito, bakit may iba nang nagsuot nito bago ako? Kasabay ng huling salita, tumingin siya sa Gigi booth at marahang tumango. Nawala ang slideshow ng prenup photos. Pumalit ang kupas na litrato. Si Miguel. At si Regina. Sa parehong hagdanan. Sa parehong puti. Parang nilamon ng katahimikan ang buong ballroom. Hindi sumigaw si Lara. Hindi siya nag-iskandalo. Sa gitna ng lahat ng matang nakatitig sa kanya, iisa lang ang sinabi niya, malinaw at mabigat. Gusto ko pong malaman kung sino si Regina. Ang unang gumalaw ay si Doña Celia. Ano itong kalokohan na ito, matalim nitong sabi, pilit hinahablot ang atensyon ng mga tao, pabalik sa sarili niyang kontrol. Sino ang nagpakita ng litrato? Fabricated yan. Edited. Ngunit sabay-sabay na ring pumutok ang bulungan sa paligid. May mga bisitang naglalapit ng upuan. May mga tumatayong pilit sinisilip ang screen. At sa gitna ng lahat, si Miguel ay nanatiling nakatayo katabi ni Lara na para bang umaasang sapat pa rin ang dating niyang maayos upang baliin ang nakikita ng mga tao. Regina was unstable, sabi niya, pilit ang lambing sa boses. May mental issues siya. Wala iyong kinalaman sa kasal natin, Lara. Civil wife mo ba siya? Tanong ni Lara. Hindi agad nakasagot si Miguel. Doon pumasok sa ballroom si Paolo, hingal ngunit matatag, hawak ang folder ng photocopies. Kasunod niya ang ama ni Lara. Nilapitan ni Paolo ang entablado at iniabot kay Lara ang registry extract. Verified copy, mahinang sabi niya. Umakyat naman sa gilid si Aling Berta, nanginginig ang tuhod ngunit matibay ang tingin sa unang pagkakataon. Hindi baliw si Regina, sabi nito, sapat para marinig ng mga malalapit. Pinapirma ninyo siya. Iniyak niya sa kusina ang takot niya. Tapos sinabi ninyong aksidente. Sinungaling kang matanda, sigaw ni Doña Celia. Tumahimik ka, mariing sabi ng ama ni Lara, sa wakas ay nawala ng pasensya. Doon tuluyang nasira ang anyo ng kagandahang matagal na inensayo ng pamilyang Del Rosario. Hindi na elegante ang tono ni Miguel nang bigla nitong dakmain ang braso ni Lara. Hindi dito ang usapang ito, madiing sabi niya. Napasinghap ang ilang bisita nang makita ang higpit ng hawak nito. Hindi na iyon asawa. Hindi na iyon gentleman. Iyon ay lalaking nawawala ng kontrol sa harap ng mga saksi. At sa mismong sandaling iyon, wala nang kailangang ipaliwanag pa si Lara. Ang totoo, kusang lumantad. Marahang hinugot ni Lara ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Miguel. Hindi siya nakipagsabayan sa sigaw. Hindi rin siya umatras. Sa halip, tumingin siya diretso sa lalaking pinakasalan niya 1 oras lamang ang nakalipas, at sa unang pagkakataon, wala nang lambot ang tingin niya. Tahimik niyang inalis ang wedding ring sa daliri niya. Walang dramatic na paghagis. Walang hysterical na pag-iyak. Ipinatong lang niya iyon sa lamisang nasa pagitan nila, parang ibinabalik ang isang bagay na hindi naman talaga naging kanya. Sapat na ang isang gabing pagganap, sabi niya. Pagkatapos ay humarap siya sa mga bisita. Ang pangalan niya ay Regina. Hindi siya chapter na pwedeng takpan. Hindi siya problema na pwedeng burahin. Tao siya. Babae siya. At malinaw ngayon na hindi ako ang unang sinubukan ninyong lokohin. Nanginginig sa galit si Doña Celia. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ngunit hindi na umatras si Lara. Hindi ako pipirma sa kahit anong papel. Hindi ako sasama sa inyo. At lalong hindi ko hahayaan na gamitin ninyo ang apelyido, yaman, at pormang sosyal para palabasing may karapatan kayong yurakan ang sinumang babaeng hindi ninyo makontrol. Tahimik ang buong ballroom. Iyong dating mga matang puno ng paghanga ay napalitan ng pagdududa, pandidiri at awa. Ang makintab na reputasyon ng pamilyang Del Rosario ay unti-unting nalusaw sa harap ng ilaw na sila mismo ang nagpaandar. Lumapit ang ama ni Lara at tumayo sa tabi niya. Sa likod nito, si Paolo ay maihawak ng mga kopya ng dokumentong hindi na mapapakinabangan ng sinuman. Sa di kalayuan, si Aling Berta ay umiiyak, hindi sa takot ngayon, kundi sa wakas dahil may babaeng hindi na nila nabaon sa katahimikan. Huminga ng malalim si Lara. Mabigat ang dibdib niya. Masakit. Nakakahiya. Nakakapanghina. Pero malinaw.
At nang tumalikod siya sa entabladong inihanda para sa pagsisimula sana ng buhay may asawa, hindi siya mukhang talunan. Mukha siyang babaeng nakita ang bitag bago tuluyang pumikit ang pinto.